hindi siya main metrics. So, ayun. So, kung anong oras talaga yung break mo, as much as possible, yun yung susundin mo para papasa ka sa adherence. Next is strict performance of promises, vows, and covenants. Ito na yun. Yung pagsabing strict performance, talagang ginagawa mo yung mga ipinangako mo, yung covenants mo, especially kung sa Lord, di ba? Yan. And last is yung constancy and affection. Ito, sa mga mag-asawa, mahalaga yan yung constancy. Ibig sabihin, consistent ka. Hindi yung 1 year ka lang faithful sa asawa mo, one year ka lang may affection sa asawa mo, the next year wala na. So, hindi siya ganon. Next po. So, ngayon naman, pag-aralan natin ang faithfulness, it came from the Hebrew word emet, which means first is faithful, second is reliable, sure, trustworthy, and amen. Ayan yung mga ibig sabihin ng faithfulness sa Hebrew word na emet. So ngayon meron naman tayong Bible verse na babasahin. Ayan. Sa Deuteronomy 7 verse 9 NIV, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love and keep His commandments. So, sabi dito, alalahanin natin na ang Diyos natin ay ang Diyos talaga. So, ibig sabihin, kasi di ba maraming gods sila before, di ba? Pero yung Diyos natin, si Yahweh, yung God, siya yung tunay na God. Siya yung the faithful God. Sabihin, hindi siya yung parang one of them. Siya talaga yung ultimate faithful God na tinutupad niya yung kanyang mga pangako, kagaya kay Abraham, di ba? And love to 1,000 generations para doon sa mga nagmamahal sa kanya at hindi nagmamahal sa kanya kundi tumutupad sa kanyang mga utos. So, yun po. Next slide, please. Ito naman yung components. Faithfulness is a character trait that can be broken down into several components including trust, ayan, tiwala, loyalty, kasama pa rin yan, truth-telling or pwedeng honesty, na kapag kinonfront ka, someone ask you about something, sasabihin mo yung totoo. Number 4 is willingness, diba? Kailangan willing ka na maging faithful. Hindi pwedeng faithful na pero hindi mo pinuput into practice. Reliability, kung dependable ka ba, maaasahan ka sa lahat ng bagay. And yung commitment mo. Commitment mo to be faithful and commitment mo sa isang bagay na kumbaga inoohan mo. So, next please. Faithfulness is tested and proven through time, places, and situations. Bakit? Kasi hindi naman pwede na yun nga, temporal lang yung pagiging faithful mo. Kumbaga, ay 1 month ako magiging faithful, ganito. 1 month ako magiging faithful sa tithes ko. Next month, hindi muna. Or sa places, kumbaga, Christian ako ngayon dito sa lugar na to, pero pag nandun ako sa workplace ko, hindi. Ang gano'n, nagdo-double. Kumbaga, nagkakantay ng double life. Situations, kapag mahirap na ba yung situations, faithful pa rin ba tayo? Gano'n. So ngayon naman, dadako tayo sa characteristics of faithfulness. Ayan. So, marami siyang characteristics or pwede rin siya yung components na nilist natin kanina. Pero, I chose 5 of those characteristics and first in the list is integrity. So, ano pa pag sinabing integrity? Sino makakapag sabi ng integrity? Huwag ka na kasi bibigyan talaga kita para sa hindi kasi siya yung nag-ooperate. Marami kasi nga yun animation. So, sino yung mag-ano ng integrity? In the simple way. Kuya, sino ba? Si Kuya Aryan. Sige, Kuya Aryan. Doing something na kahit wala nakakita. Doing something Na kahit wala nakakita. Ginagawa mo yung tama. Ayun. Yun yung exact actually na definition na hinahanap ko na
i-define. Yun yung simplest way. Kasi pwede siyang, sabi, ano pinakaiba ng honesty sa integrity? Integrity kasi, ginagawa mo nga yung tama kahit walang nakakita sa'yo, kahit mag-isa ka lang. So, ito yung sinabi na the quality of being honest and having strong moral principles, moral uprightness. Ito yung gusto ko yung pangalawa, the state of being whole and undivided. Ibig sabihin, buo ka, undivided ka, kahit saan ka pumunta, kahit mag-isa ka lang, undivided ka, whole yung principle mo, yung integrity mo. So, yun isang characteristic ng faithfulness. A faithful person does have integrity. Yun nga, ginagawa niya yung tama, yung practice, pinapractice niya yung faithfulness kahit walang nakakakita. So, ang Bible character examples natin dyan is, first, syempre si Jesus himself, nung tinempt siya ng devil, di ba? Naalala natin yun sa Matthew 4, 1-11. Ate Pao, bakit integrity? Bakit pumasok yung integrity ni Jesus dito? Bakit napakita niya? Kasi remember, dalawa lang sila noon. Di ba? Dalawa lang sila noon. And knowing Jesus Christ is Lord Himself. Pwede niyang, kumbaga, wala naman siyang pagsasabihan. Pwede siyang kumain ng tinapay, pwede niyang gawing tinapay yung bato. Di ba? Pwede siyang tumalon para lang may patunayan siya dun sa devil. Pero hindi niya ginawa because that is not the right thing. Nagkaroon siya na, pinakita niya yung integrity na, syempre, lahat naman ng good qualities na kay Jesus, diba? So, ito yung isa sa makikita natin dun sa Matthew 4, verses 1 to 11. Hindi ko na ipa-flash yung buong passage. Review nyo na lang sa bahay. Next is, si Joseph, the dreamer. Sino nakakilala kay Joseph, the dreamer? Ayun. So, di ba alam naman natin na, sabi dun sa Genesis, yung hindi, si Moses yun. Tapos, di ba? Alam naman natin, dinescribe si Joseph ng Bible as matipuno, guwapo talaga siya. Tapos type siya ni asawa ni Potiphar. Si Potiphar yung una niyang pinaglingkuran, di ba? Nung binenta siya ng kanyang mga kapatid. So, official siya doon ng parao. So, ngayon, di ba dalawa lang sila? Naalala niyo yung pumasok siya doon sa tent, tapos yung asawa ni Potiphar nandun, tapos sinidus siya, tapos tumakbo siya, di ba? Kung tutuusin, mag-imagine tayo, pwede niyang patulan si Potiphar, ay yung asawa ni Potiphar, pwede niyang patulan at sabing ililihim na lang nilang dalawa, di ba? Kasi dalawa lang naman sila dun eh. Pwede ganon. Pero dahil meron siyang integrity, hindi niya yun ginawa. At ginawa niya yung right thing, na tumakbo siya. Which alam naman natin yung sumunod na pangyayari, na set up siya, di ba? Na frame up siya. So hindi siya sa teleserye unang nangyari yung mga frame up na yan, kundi sa Bible. So, basahin na lang din po natin yan, kasi medyo mahaba. So, yun yung story niya. So, ngayon, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, di ba, meron ba tayong integrity sa ating buhay? Diba, sa trabaho, sa mga nagtatrabaho. Kapag ba hindi ka nasusupervise ng boss mo, ginagawa mo ba rin yung ng tama yung trabaho mo? Diba? Sa mga estudyante, kapag exam, quizzes, diba? Ginagawa ba natin pinapakita ba natin yung integrity natin, yung faithfulness natin sa pagkakaroon natin ng integrity na hindi tayo gumagamit ng kodigo, hindi tayo na umopya, ganyan. Diba? Natin minmekos-mekos, natin pin-focus yung mga scores natin. O kaya, ay, best friend ko to, dadagdagan ko ng 1 point, kahit wala naman. Ay, si Crush to, paper ni Crush to, dadagdagan ko ng 2 points, gano'n. O sa bahay, di ba, pag kumbaga, yung mga bata, pag inuutusan ng magulang, halimbawa, talagang tiwala sa inyo yung mga magulang nyo, inutusan kayo, nagbigay ng 1,000, pinabili kayo ng mantika. Tapos yung mantika pala, kumbaga 100 lang, kasi 1 litro eh. Tapos sinabi mo, 150 na. O di mayroon ka na agad kabing ng 50. Walang integrity doon. So, hindi ganon. Diba? O sa mag-asawa, halimbawa, faithful ka lang ba pag alam ng lahat? Tapos meron ka palang second phone. Ay! Di ba? Ay! Second account. Walang masama sa pagkakaroon ng second account, ng second phone. Ang masama yung pagkakaroon ng ka-chat na iba. Ayan, yung mga micro-cheating na yan. So, baka, porkit hindi nakikita, hindi nagde-date, sinasabi, faithful na. Hindi, may mga tinatawag tayong micro-cheating.
Ayun. So next characteristic of faithfulness is steadfastness. Ano naman yung steadfastness sa inyong pagkaunawa? Sige, meron. Steadfastness. Ano? JR. Mananatili. Mananatili, oo. Pwede. Accept ko na yan. Ayun, steadiness. In-English mo lang yung sagot niya eh. Tsaka meron pa na eh. Synonym. So, yun nga, mananatili or firmness. So, ibig sabihin, despite the difficulties, despite the difficult situations, a faithful person is not shaken. He stands firm in his beliefs and principles. Kagaya ni Daniel, di ba? Ano ba yung nakalagay sa Daniel 1:8? Ayan. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the one which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. So alam naman natin yan, yung pinili sila, kasama sila sa napili na magiging mga kasama sa army ng hari, pero kailangan kakainin nila yung pagkain ng hari. Pero si Daniel, dahil alam niya na hindi yung tatanggap-tanggap sa Diyos, tinanggihan niya. So nakipag-usap siya dun sa eunuch. And si God mismo yung gumawa ng paraan para pumayag yung chief of the eunuch, di ba? Para pakainin sila ng gulay lang, yung mga ganon. Tapos alam naman natin yung story na pagkatapos ng parang 10 days, mas malakas sila compared dun sa ibang kabataan na napili. So, kaya yun. And, sumunod, si Daniel pa rin, yung sa 6:21 to 22. Then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the lions' mouths, so that they have not hurt me, because I was found innocent before him. And also, O king, I have done no wrong before you. Ito naman yung tapon si Daniel sa lion's den. Hindi siya nasaktan o hindi siya kahit galos, wala siyang galos nung nandun siya sa lion's den. Thank you. So, ayun. And then, yung last na example natin is sila Shadrach, Meshach, Abednego. Ito yun. Shadrach, Meshach, Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Ito yung nagpagawa ng image si Nebuchadnezzar na dapat yun yung sasambahin nila, luluhuran nila. Ayan. If that is the case, sabi nila, okay lang, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. What if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Sabi nila, ito yung matinding faithfulness nila sa Lord, na kahit na, sige, kahit hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod dyan sa pinagawa mong gold image. So that shows yung steadfastness nila sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos. So tayo, ganun din ba tayo sa panahon natin ngayon? Meron din ba tayong firmness? Steadfast din ba tayo sa ating pananampalataya sa ating Diyos? Para mapakita yung faithfulness natin. O baka naman pag halimbawa, nasa inaya tayo ng ating mga katrabaho na, syempre, wala namang masama kasama tayo sa team building. Nakantsawan ka na uminom, diba? Kumbaga, minsan ba nasa-set aside natin yung pagiging Kristiyano natin? Or kung baka meron na tayong halimbawa na kailangan mong ipagtanggol si Jesus. Sabi nga, hindi tayo makikipag-debate, pero at least, ipagtanggol natin si Jesus. O baka naman sabihin natin, hindi, okay lang, hindi naman din ako naniniwala. Diba? Mga ganon. O kapag ba mahirap na yung situation, halimbawa, parang sila Daniel, na, kumbaga, metaphorically, nasa lion's den ka na.
Iiwanan mo ba yung pagiging Kristiyano mo? Ay, dun sa kabila, merong palibreng 5 kilong bigas kada linggo. Ay, di muna ako mag-church pastora, dun muna ako sa kabila kasi, may bigas. May bigas, tapos may pasardinas din, tapos Delimundo. Delimundo yung corned beef, di ba? Doon natetest sa mga ganong bagay, mga ganong situations, natetest yung ating faithfulness sa Lord, kung steadfast ba tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Third characteristic, consistency. So ito, nabanggit na rin niya yung kanina, yung constancy. So, one's faithfulness is also characterized by its consistency if he could be consistent through time, place, and situation. So, si Joseph the Dreamer, alam din natin yan, na despite ng lahat ng paghihirap na naranasan niya, naging consistent siya sa kanyang faith, sa paniniwala niya, sa principles, pati sa mga actions niya. So, hindi na natin plinash kasi yung story ni Joseph is makikita natin sa Genesis chapter 37 to 50. So, sumunod naman is si Elijah. Consistent pa rin siya kahit naka-experience siya ng depression. Alam natin na siya yung isa sa mga Bible characters na naka-experience ng depression. So, bakit sasabihin natin na, ate, di ba na-depress nga siya, di parang wala siyang faith sa Lord? Hindi, faithful pa rin siya kasi nung pagkatapos ng duel sa Mount Carmel, ang ginawa niya is, pwede siyang sabihin, Lord, di naman nagbago sila, King Ahab tsaka si Jezebel, ganun pa rin, tagal mo naman, Lord. Sige na nga, makikisamba na lang ako sa kanila kay Baal. Ganun. Pero hindi niya ginawa. So, he remained faithful, consistent pa rin siya dun sa faith niya. And yun, mabasa natin yan sa 1 Kings 19 to 1 to 18. So, nasa 4 na tayo, objectivity. Ano naman yung objectivity para sa inyo? Objectivity. Ano yung pagiging objective? May goal, kabaliktaran siya ng subjective. Sige, tatanggapin ko yan. Kasi pag sabi mong subjective ka, parang faithful ka lang dito sa isa. Diba? Faithful ka lang dito sa isa, ay, di ko yan ka-close, hindi ako magiging faithful sa kanya. Diba? So, kumbaga, yung objectivity, lack of favoritism, impartiality. Ibig sabihin, buo pa rin. One is faithful and should be objective, meaning his faithfulness is tested and proven to all. Hindi sa ilan. Diba? Yung Bible characters natin dyan is si King David. Ito yung story kung saan hindi niya pinatay si King Saul. Pero meron na siyang chance. Pwede niyang patayin actually si Saul that time kasi 'di ba hinahunt siya. Pero hindi niya ginawa. Ibig sabihin, objective siya sa kanyang pagiging faithful sa Lord. 'Di ba? Alam niya na hindi niya dapat saktan si Saul. Ayan. So si Prophet Samuel, ito naman yung sumunod nung ipinapresent na niya si King Saul kasi 'di ba nanghingi yung mga Israelites ng hari, ayaw na nila sa judge, ganyan, bigyan mo kami ng hari. Tapos ngayon, nagtanong na siya kung meron ba siyang dinaya, sinaktan, meron ba siyang dinakawan. Sabi ng mga tao, wala. So, ibig sabihin, that shows na faithful siya to everybody, hindi lang sa iilan. So, tayo, ganun din ba tayo? Halimbawa, nagpalit ng management, nagpalit ka ng boss sa trabaho. Magiging faithful ka pa rin ba sa pagtatrabaho mo? O sabi mo, hindi na, absent na ako. Mga 3 araw, ganyan. Kasi hindi ko naman ka-close yung boss ko. Ay, sa school. Ay, hindi ako papasok kasi yung professor namin dun yung boring magturo. Tapos puro lang pa quiz, ganyan. Ay, sa mga anak, sa bahay. Ay, inutusan ako ni nanay. Ayoko. Si nanay yung wala namang bibigay sa akin. Si nanay, lagi lang akong tinatalakan. Pag si tatay nag-utos sa akin, magbugas ng pinggan, sige, okay lang. Sa mga nanay, sa mga tatay, ay, Jollibee bibili ko dito sa Jollibee bibili ko dito sa panganay, tsaka sa bunso sa middle child. Bahala, dyan. Oh. Ay, sorry. Middle child ka ba? Ayan. So, ayun. So, ngayon ding Pasko, di ba? So, mamaya, ang binibigyan lang natin ng regalo, yung mga favorites natin, di ba?
Diba? Yung faithfulness natin, matetest din ngayong Kapaskuhan. Last is yung obedience. Ay, ayun na yung connect ko. Kasi ito dun eh. Yung fifth na characteristic ng faithfulness is yung obedience. Yun, alam natin na si Prophet Elijah, sinunod niya si God, kahit na alam niya na maapektuhan din siya ng drought sa Israel. Diba sabi, hindi uulan hanggat hindi sinasabi ni Prophet Elijah. So, kung ikaw si Prophet Elijah, sige, Lord, sige, sasabihin ko kay King Ahab. Pero paano ako? Ganun din. Di ba parang, paano ko? Anong iinumin ko, di ba? Di ba? Matidehydrate ako. Pero sumunod pa rin siya. Next character na dapat nating tularan is si Mary, di ba? Isipin natin, ilang taon lang siya noon. Diba, 16 years old lang siya. Lord, bakit ako? Si ano na lang? Pwede naman gano'n, di ba? Pero sumunod pa rin siya. Di ba sabi niya, Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Next character na ating pwedeng gayahin, si Abraham. Alam naman natin, yung father of faith, si Abraham, yung faithfulness niya ay nakaangkla rin sa obedience, which is, alam natin na sumunod siya sa Diyos kahit na sa sukdulang iaalay niya si Isaac. Ayan, di ba? And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. Alam natin yan. Talagang ready siyang patayin, ialay si Isaac, pero pinigilan siya ng anghel ng Diyos. And that's just a test for him. So, last na example, pwede natin ay, hindi pa. Meron pa pala. Ayan, si Jesus Christ. Ayan, si Jesus Christ himself. Ayan, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Alam natin na sumunod si Jesus Christ hanggang sa kamatayan para mailigtas tayo. Actually, meron pang last na dyan na example. Yung tatlong magi, yung 3 wise men, hindi ko lang naan dyan. Yung 3 wise men kasi, di ba, pinakitaan sila sa panaginip na sabi, wag na silang bumalik kay King Herod. Pwede naman lang sabihin, ay, bumalik tayo kasi nangako tayo, di ba sabi, bumalik tayo, hari, yun. Ginawa nila, nag-iba sila ng daan. So, they followed, they obeyed God. So, as a conclusion, let us all be faithful to God as He has always been faithful to us and He always will be. Let's strive to always have integrity, steadfastness, consistency, objectivity, and obedience on being faithful to God, to our loved ones, brethren, and to all people. And yung last verse na iiwan ko sa ating lahat is 1 Samuel 12:24. Only fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. So, walang reservation. Diba? Hindi nag-hold back. For consider what great things He has done for you. And let us always remember na kahit na hindi masyadong maganda yung situations natin, ang God nananatili siyang faithful sa atin. Nawa ngayong Kapaskuhan, at hindi lang ngayong Kapaskuhan, manatili tayong faithful sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. To God be all the glory. Ayan, maraming salamat po Ate Pao Evangelista sa napakagandang topic natin ngayon, which is ang faithfully. So ngayon po, inaanyayahan ko na bawat isa ay tumayo at dadako po tayo sa ating Santa Cena, pangungunahan ni Pastor Paul. So ang banal na hapunan ay ating ginabalita. Ating ginabalita upang this reminds us that we partake in the suffering of Christ. So